at hindi na nga ho guys nakayanan ng power na ipa-stop ni one and only appointed Son of God and the owner of the universe na may kinakaharap na kaso sa FBI na itong si Pastor Apollo Kibuloy ang bawat eksenang ganap. Do. Dalawang sabina na ang nakapatong sa kanyang alintarakan. So what do I expect guys? Ito ngang si Kibuloy hindi nga umattend doon sa ginanap na hearing sa Committee on Children's and Women. Tama ba ako ni Senator Risa Ontiveros para harapin ang mga aligasyon sa kanya ukol dito sa di umano'y pang-rape, molestya, pananakit, under the religion of Kingdom of Jesus Christ na pagmamay-ari ni Pastor Apollo C. Kibuloy. So, ano ina-expect nyo, Kamara? Na makikita nyo ang pagmumuka, pangangatawan, kaluluwa ni Pastor Kibuloy na harap dyan sa inyo, sa Kamara, para i-address ang issue ng prangkisa ng SMNI. Hindi nga umattend kay Senator Risa Ontiveros. Sa inyo pa kaya? 'Di ba? So, Pastor Kibbs, baka nalilimutan mo, nasa lupa pa tayo. Iba ang batas ng impyerno dito sa lupa. Tapos guys, ang pinaka nakakatawa pa dito is yung presidente, yung president po ng SMNI ay wala ring anino na nakita doon kanina sa hearing ng Kamara. Ay ayaw din atang mag-isa, play safe. So ang ginawa niya, abay nagsakit-sakitan ata. Well, may pinasa naman siyang certificate of medical na nagpapatunay na siya raw ho ay may sakit. Pero I think it is a opportunity to skip dito sa sa hearing sa Kamara. Syempre ang daming question, 'di ba? Paglipat ng pangalan na ownership na walang kaalam-alam ang Kongreso, sa usaping fake news, 'di ba? Sa usaping red tagging. So, ang daming mga question na dapat sana umattend itong si Pastor Apollo Kibuloy kasi minsan may mga question na siya lang talaga yung makakasagot. Pero wala tayong nakitang anino. Same as din dito sa president ng SMNI. So, sa mga hindi po nakakaalam, up to this moment po guys, suspended pa rin ang SMNI. Kasi may nagtanong sa comment section sa kagabi na vlog ko na, Mima, bakit ang daming pa ulit-ulit na hearing, di ba dapat tapos na ang suspension ng SMNI? Actually guys, yes, dapat tapos na ang suspension, 30-day suspension ng SMNI na pinataw sa kanila. Pero ang nangyari kasi, nakipagtaasa ng ihi itong mga sablay at palpak na lawyer ng SMNI na dapat sana, sinagot na lang sana nila guys yung question ng NTC kung bakit hindi dapat sila isuspend at sana tinanggap na lang nila yung 30-day suspension. Kaso, ang nangyari, nakipagmataasan sila. Tinaasan nila yung pride to the point na nag-aamok, nagmamatigas. Ayun, ang ginawa ng NTC, pinatawan sila ng indefinite suspension. So, ang indefinite suspension is, nakakatakot din yan. Kasi imagine guys, no specific time frame kung kailan ulit sila ibabalik. At yung pinakamasaklap dito, bukod sa pinatawan na sila ng indefinite suspension, abay, lumalakad at umuusad na rin guys ang hearing sa Kamara ukol dito sa revocation na ng SMNI. So, 'di ba mas malala, revoke, wala na, finish na. Kawawa naman si Jason sa wala nang 1 million per month. Kawawa naman si Jeffrey Celis, si Ma'am Lorraine, kawawa naman. Wala nang 100,000 per month. Imagine, ginawang hanap buhay ang pagpapakalap ng fake news. Kumikita ng milyones. Naging ka lang, nagkalat ka lang ng maling impormasyon. Abay, kumita ka na ng limpak-limpak na salapi. Spill naman dyan kung paano mag-apply. Now, anyway,
So, yun na nga, kailangan nga pong umattend ni Pastor Kibuloy kasi hindi naman po lahat ng question ay kayang sagutin ng attorney na pinadala ni Pastor Kibs ng kampo ni Kibuloy, kampo ng SMNI, doon sa sa kamara, sa hearing. Kasi kung umattend sana itong si Pastor Kibuloy doon sa Committee on Franchise ng House of Representatives, doon sa lower house ng Congress, maganda sana para na-address yung mga question about dito sa fake news, red tagging, about sa paglipat ng ownership ng walang basbas ng Kongreso. Maganda sana kung umattend itong si Pastor Kibs. Yun nga lang, nagmatigas. So ngayon, kung matigas ka, mas matigas ang mga congressman. So ang nangyari ngayon, guys, nagkaisa po silang lahat. Yan, nagkaisa. Grabe, nakakapangilabot yan, pinagkakaisahan ka. So nagkaisa po, guys, yung mga sektor, mga congressman na gusto na talaga nilang makita itong si Pastor Kibuloy dahil uulitin ko nga po sa inyo, there's a question na talagang ang makakasagot lang dito ay si Pastor Kibuloy at hindi yung kanyang mga attorney na ipinadala doon. So ngayon, ang ginawa, ganito yung naging action, guys, ng mga congressman if hindi pa umattend si Pastor Kibuloy. Una, nagbigay ng subpoena. O kagaya din ni Ma'am Risa, Senator Risa Ontiveros sa Committee on Women and Children, 'di ba? Dahil hindi umattend sa Senado itong si Kibuloy doon sa naganap na hearing about sa mga allegedly pangmumolestya na kuno, rape, pangmamaltrato under the Kingdom of Jesus Christ. Dahil nga no show itong si Pastor Kibs, nagpadala na po ng subpoena. So yung Congress, yung House of Representative, yung mga congressman din, ay nagkaisa at pinadalhan po ng subpoena itong si Kibuloy. Bali, dalawa na, guys, ang kanyang subpoena. Kapag hindi pa din umattend itong si Kibuloy dahil pinadalhan na ng subpoena, ay pwede pa siya, makukontempt siya. So, pwede pa din siya hindi umattend. Bahala siya sa buhay niya. Pero pag hindi na siya umattend, guys, dito sa, kasi iko-contempt na siya kasi nagpadala ng subpoena tapos hindi umattend, bali, iko-contempt siya. Pag hindi pa din siya umattend, ang mangyayari, guys, doon na po maglalabas ng warrant of arrest para ipadampot itong si Pastor Apollo Kibuloy, yung kaisa-isang appointed son of God and the owner of the universe na may kinakaharap na kaso sa FBI. So, if hindi siya umattend, then maglalabas, mapipilitan silang maglabas ng warrant of arrest. Kasi matibay yung mukha ni Pastor Kibs 'di ba? Feeling niya siya above the law. 'Di ba? Walang kinikilalang batas tapos ang kapal pa ng mukha nagtatakbo bilang senador sa bansang Pilipinas. Abay, gusto atang gumawa ng himala. Ano kaya yung gagawin niyang himala? So, naisipan niya na tumakbo siya. So, I think, para i-skip yung mga kaso sa kanya. Baka, di ba, political interest, yan yung sabihin niya na kaya ako kinakasuhan because of political interest at para hindi maipunta dito sa criminal arrest. So, anyway, panoodin muna natin, guys, itong balita. Nakakaiyak naman ang buhay ni Pastor Kibs, no? 2 subpoena. Grabe. Kung ano lang sana, makatao lang, walang ganito. Panoodin natin tong balita ng GMA. Bukod sa Senado, pinasabpina na rin ng isang komite ng Kamara si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil po yan sa hindi niya pagsipot sa pagdinig na tumatalakay sa mga issue tungkol sa SMNI. At nakatutok si Jonathan Andal. I move for the issuance of subpoena to Pastor Kibuloy to appear on this committee. So move, Mr. Chair. The motion of the Honorable Penitentiary is approved. Tuluyan ng ipasasabina ng House Committee on Legislative Franchise si Pastor Apollo Kibuloy, ang honorary chairman ng SMNI o Sunshine Media Network International. Ito'y matapos hindi siputin ni Kibuloy ang pagdinig kanina sa Kamara tungkol sa panukalang batas na gustong bawiin ang prangkisa ng SMNI dahil sa mga isyu ng umunoy pagpapakalat nito ng fake news, red tagging at paglipat ng ownership nito ng walang basbas ng Kongreso. Pero paano kung hindi pa rin sila siputin sa susunod na pagdinig ni Kibuloy? After the subpoena
if Pastor Kibuloy does not appear, then we'll be constrained to move for a contempt order, and after we will not, hindi pa rin siya sisipot, yun na yung warrant. So it's about time na paupuin po natin, paharapin po natin, at matanong natin ng diretsyo si Pastor Kibuloy dito sa mga katanungan natin kasi hindi po ito masasagot ng attorney lang. Wala rin sa pagdinig ang Pangulo ng SMNI na si Marlon Rosete dahil masama raw ang pakiramdam kaya nagsumite ng medical certificate. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Kibuloy. Sa ngayon, suspendido pa rin sa Free TV ang SMNI pero gusto ng mga mambabatas na masuspindi rin ito online. Nagpapatuloy daw kasi sa mga online platform ang mga show ng SMNI. Kahit suspended na, parang wala silang pakialam. Kahit na suspended kami anyway, andyan na social media. So ano po ba yung magagawa doon ng NTC, Mr. Chair? Should the MTRCB decide to endorse that suspension order to the NTC for suspension on other platforms, perhaps we can consider, the NTC can consider that. So currently, we are amending our charter to include on-demand online applications as well as streaming applications po, social and other social media platforms to be under our jurisdiction. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal na Ayan, rinig nyo, no? Oh, grar. Nakakapangilabot. Dalawang sabtina. So, kailangan na atang gumawa ng sandamakmak na palusot ni Pastor Kibbs. It's either gayahin niya si Gloria Macapagal Arroyo. Pero baka sabihin ni Gloria Macapagal, copycat, gaya-gaya, buntot maya. Or di kaya gamitin niya na lang na may sakit siya or the only way para tumaka siya dito, matakasan itong kaso sa kanya ay lumipad na ng ibang bansa. Tingnan nyo, pati social media nila pinapasuspended. Saklap nun, guys. Saklap nun. Paano kasi may fake news, kaloka. Kung hindi lang sana nagka-fake news, wala sanang ganyan. So anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.